Good morning po mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid, dahil narito na naman tayo para makinig, mag-aral, magbasa ng salita ng ating Diyos. Pero syempre, unahin natin yung manalangin para gabayan tayo, turuan tayo, pangunahan tayo ng banal na Espiritu. Kaya samahan niyo po akong manalangin. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Salamat na naman, Ama. Una, ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas ang katawan. Salamat po. Binigyan na naman ng pagkakataon para makinig at mag-aral ng iyong mga salita. Salamat po. Ama, samahan niyo po kami, turuan, gabayan at buksan yung aming mga puso at isipan, para lahat ng sasabihin mo ngayon, Lord God, ay lubusan namin maintindihan. Samahan mo ulit ako, Lord. Turuan mo ulit ako. Para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Salamat sa pagkakataong ito, Lord. Salamat po. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. At sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Mga kapatid, bago po ako mag-share ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago na nandyan po sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, nandito na po ako sa Isaiah chapter 55. Sorry po, ulitin ko lang. Isaiah 35 po yung aking isi-share ngayong umagang ito. Isaiah chapter 35 verse 8 hanggang 10. Ito po yung aking isi-share sa inyo ngayon. At ito po ay may pamagat dito na ang landas ng kabanalan. Ulitin ko lang, Isaiah chapter 35 verse 8 hanggang 10 po. Kung kayo po ay may mga Bible dyan, notebook and ballpen, so sundan nyo po ako at I pray na makapagsulat po tayo ng mga revelation sa atin ng ating Diyos. So, hayaan nyo pong basahin ko po sa inyo to. Isaiah chapter 35 verse 8 hanggang 10. Magkakaroon ng isang maluwag o isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Verse 9, walang leon o mababangis, walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. At verse 10, babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Amen and Amen. Every time na magbabasa tayo ng Bible, ito ay pinapaalala sa atin, unang-una na pinapaalala sa atin yung mga nangyari at ginawa ng ating Diyos sa mga tao noon, lalong-lalo na sa mga Israelita. Ano yung ginawa ng Diyos noon sa kanyang mga lingkod, pinapaalala sa atin. At ito po ay pinapaalala sa atin na ito ay gawin natin, ito ay panghawakan natin, at ito rin ay ating sundin. Kaya pag tayo po ay nagbabasa ng Bible, tayo po mismo ang kinakausap
ng ating Diyos. Yung mga nagbasa noon ng Biblia, ano po, sila yung kinakausap. Pero nung mga unang-unang panahon pa, may mga lingkod ang ating Diyos na kinakausap niya at sinasabi sa mga tao yung pinasasabi ng Diyos. Pero nang mabuo na ang Biblia, dito na po tayo nagbabasa. Binabasa natin ito at tayo mismo ang kinakausap ng Diyos. Amen po. At kapag sumasamba tayo o pupunta tayo sa mga sambahan, ano po, nakikinig tayo ng Word of God, pinapaliwanag ng preacher o sino man po yung nag-share ng Word of God doon o nagtuturo sa atin, sinishare niya yung revelation sa kanya ng Diyos. And then pag tayo rin ay binasa natin to, yun pala yun. At pag paulit-ulit natin itong binabalikan, may ibang revelation pang pumapasok sa ating isipan galing from Diyos at bababa ito dapat sa ating mga puso at mamumunga, gagawin at isa sa buhay natin. Ito. Ano po, kaya nga sabi ko, every time na mag-share ako, babasahin nyo rin po ito. Pagkatapos natin mag-aral, pwede nyo pong basahin ulit ito, balikan nyo po. May revelation pa po kayo. Kasi kayo na ang kinakausap nyo. Ano po, sabi nga, iba-iba ang revelation dahil iba-iba ang sitwasyon ng ating buhay, iba-iba yung kalalagayan natin. Iba-iba po yan. Kaya itong pag-share ko sa inyo ng aking devotion, ito po yung revelation sa akin. At pag nabasa nyo to, siyempre, ay, ganun pala yun. Tapos pag binasa nyo na kayo na mismo, kayo na yung kinakausap ng Diyos. So may ibang revelation pa. Bukod doon sa narinig natin, sa napag-aralan natin, may iba pang revelation na sasabihin sa inyo. Dahil nga po, iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay, iba-iba tayo ng kalalagayan sa buhay. Although hindi tayo iba-iba, magkakapatid tayo. Pero iba-iba kung paano tayo binibigyan ng revelation ng ating Diyos. So yun po lang yung maigsing na paliwanag ko po kapag tayo magbabasa, kapag tayo makikinig ng Word of God. Ano po? So balik tayo po dito. Sabi nga po sa verse 8 ng Isaiah 35, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawagin landas ng kabanalan. Sa landas na ito'y ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Ito na yung daan patungo doon sa papunta sa kaharian ng ating Diyos. Makakapasok ka doon kung ikaw yung tinubos. Ano po? Yun po ang ibig sabihin nun. Pero ulitin ko lang, sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Kung hindi ka humingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan at hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas mo o tagapagligtas ko, hindi ako makakadaan dyan. Dahil nananatili akong makasalanan. Dahil hindi ako humingi ng kapatawaran. Diba po, hindi ako nagpatawad. Hindi ko tinanggap ang Panginoong Hesus para maging tagapagligtas ko. Hindi ako dyan makakadaan. Hangal ako eh. Diba? Makasalanan ako eh dahil hindi ko ginawa yung pinag-uutos ng Diyos. So, hindi ka makakadaan o ako doon. Kung, ano po, hindi ko sinasabing hindi ka makakadaan dyan. Kahit humingi ka na ng kapatawaran, kahit na tinanggap mong Panginoong Hesus, hindi ko po sinasabi. Ang sinasabi rito, hindi makakadaan yung makasalanan at hangal. So, yun nga po, sabi ko, kung hindi ka humingi ng tawad, hindi ka nagpatawad, hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesus, hindi ka makakadaan dyan. Pero, kung humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong kasalanan, pinagsisihan ito, hindi mo na ito binalikan kahit kailan. Tinanggap mo ang Panginoong Hesus ng buong puso at kaluluwa na siya ang iyong tagapagligtas. Makakadaan ka dyan. Yun po ang ibig sabihin. Yun po ang revelation sa akin. Ano po? Yun po ang sinasabi sa akin. At sinasabi ko rin sa inyo yung sinabi ng Diyos para sa akin. Sabi ko nga kanina, iba-iba. Maaring mamaya biglang, sa akin ang
dating yan ganito. Yan, yun po ang magaganda. Ano po? So, kung tayo hihingi ng tawad, makakadaan tayo dyan. Pagsisisihan ng lahat ng kasalanan at never na itong babalikan. Hindi na tayo tatawaging hangal. Dahil ginawa natin yung pinag-uutos na magpatawad, humingi ng tawad, pagsisihan, magbalik loob sa Diyos, at tanggapin ng buong puso at kaluluwa, ng buong kalakasan ang Panginoon Jesus bilang tagapagligtas. At makakadaan ka na dyan. Amen po. At verse 9, walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. So, ibig sabihin ng mga mababangis, yung mga leon, yung mga matatapang, yung mga kumakain ng mga tao, yung biglang nananakmal, di ba? Hindi yan makakapasok doon. Kagaya rin ng mga makasalanan. Kung patuloy kang suwail, kung patuloy kang laging galit sa iyong kapwa, yun nga, hindi ka nagpatawa dahil galit ka sa iyong kapwa, hindi ka makakadaan dyan. Para lamang ito, sabi nga, para lamang sa mga tinubos. Dahil nagsisi ka sa iyong mga kasalanan. Dahil naging tapat ka sa Diyos, sa Kanya mga pinag-uutos, mga tuntunin, naglingkod ka ng tapat sa Diyos, makakapasok ka dyan. Dahil isa ka sa tinubos. Ano po? Yun po yung ibig sabihin. Yun po yung revelation para sa akin. Kaya kung pagsisisihan ko ang aking mga kasalanan, hindi na babalikan kahit kailan. Gagawa ng mabuti, magmamahal, magpapatawad, magpapakumbaba. Kahit sila pa yung nagkamali pero nagpapakumbaba ka. Nagdadasal ka, binibigay mo na lang sa Diyos. Ikaw na pong bahala o Lord. Ganyan ang mga lagi mong ginagawa. Makakadaan, makakapasok at tutubusin tayo. Ang pagtubos ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Yun nga lang, kailangan may gawin tayo para isa tayo sa tubusin sa ating mga kasalanan. Sabi ko nga kanina, pagsisihan ang lahat ng kasalanan at hindi na balikan. Magpatawad, magpakumbaba, pagmahal, gumawa ng mabuti, tumulong kahit pa yung ikaw yung nangangailangan. Yan ang mga utos ng Diyos. Kung yan yung gagawin mo, isa tayo sa matutubos. At tanggapin natin ang buong puso at kaluluwa ng Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Isasama natin siya sa ating buhay, sa lahat ng ating gagawin, iisipin, paplanuhin. Malulugod ang Diyos sa atin. At verse 10, babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng papuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Magbabalik loob sa Diyos. Babalik ka na rin. Siyempre, magiging maligaya ka na. Dahil sa pagbabalik loob mo sa Diyos, iniwan mo ng lahat ng hindi magandang nagawa, naisip, nasabi. Wala na yan. So, bumalik ka na sa Diyos. So, anong mararamdaman natin pag bumalik tayo sa Diyos? Diba? Nandyan ang lahat. Yung kalungkutan, dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Dahil na kay Lord ka na, nandun ka na sa Kanya. Sumasaya ka na. Ano man ang mangyari, alam mong nasa Kanya ka na. Alam mong tinubos ka na niya. Yes, maraming kasalanan akong nagawa. Sabihin na natin, may mga karumal-dumal na nagawa pero pinagsisihan. Iniyak, niluhod sa Diyos. Talagang never mo nang binalikan. Tutubusin ka ng ating Diyos. Pero kung ito ay pinagsisihan mo na, isang araw, naalala mo pa, nabalikan mo pa,
nagalit ka uli, may nagawa ka na naman. Kailangan mo ulit itong pagsisihan. Kasi pag hindi natin ito nagawang balikan at pagsisihan, baka hindi tayo matubos. Yan po yung pinapaalala sa atin. Baka hindi tayo matubos. Baka sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, hindi ako o hindi tayo makasama dahil binalikan na naman natin yung ating mga kasalanan. Nakalimutan na natin bumalik sa Diyos. Baka mahuli tayo. Kaya ang sinasabi sa atin, kapag ka nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan, huwag na natin itong gawin. Hindi natin yan magagawa ng tayo lang. Kaya hihingi tayo ng tulong sa ating Diyos. Hihingi tayo ng tulong sa ating Panginoong Hesus. At hihingi tayo ng tulong na samahan, gabayan tayo, pangunahan ng banal na Espiritu para hindi na natin ito magawa. Para turuan niya tayo. Pangunahan, turuan, gabayan ng banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ang kasakasama natin dito. Siya yung nagtuturo sa atin. Siya yung gabay natin. Siya yung nagpapaalala. Ngayon, kung hindi natin siya kakausapin, hindi tayo hihingi ng tulong sa banal na Espiritu, sino ang tutulong sa atin? Walang tutulong sa atin. Hindi natin kaya mag-isa. Kung wala ang tulong, ang gabay, ang protection ng banal na Espiritu na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi natin magagawa. Hindi natin magagawa. Hindi natin kaya. Kaya every time na nalulungkot ka, parang sabihin natin nababagabag ka, nag-iisip ka ng malalim anong gagawin mo. Dapat, Holy Spirit, help me po. Ganun kagad. Sama ng loob mo o may nararamdaman ka physically, tawag kagad, Holy Spirit, tulungan mo po ako. Kausapin kagad para hindi tayo magkamali. Para hindi tayo makapag-isip ng hindi maganda. Dahil ulitin ko lang, dahil ang banal na Espiritu ang kasakasama natin, wala nang iba. Yan po yun. Yan po yun. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Dito nga po sa Isaiah chapter 35 verse 8 to 10 po. Balikan niyo po ulit ito. Basahin niyo po ulit. Magsulat po tayo na magsulat. Kung ano yung revelation. Tapos basa-basahin natin. Yan po yung sinasabi sa atin ngayong umaga ng Diyos. I pray marami tayong natutunan. I pray maisabuhay natin ito. Ang landas ng kabanalan. So pinapaalalahanan tayo na lumakad na tayo nang may pagsunod sa Diyos, nang may kabanalan, para makapasok tayo dun sa kaharian ng ating Diyos. Salamat sa ating napag-aralan, napakinggan, nabasa ngayong umagang ito. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Salamat din sa pakikinig niyo mga kapatid. I pray maisabuhay natin ito. Gawin natin ito. At ma-share din natin ito sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Araw-araw tayo magbasa ng salita ng Diyos. Dahil araw-araw gusto ng Diyos na kausapin ka, kausapin ako, at kausapin tayong lahat. Ngayon, tapos na tayong kausapin ng Diyos, tapos na tayong turuan, paalalahanan ng Diyos, tayo naman ang mga mananalangin, tayo naman ang kakausap sa ating Diyos. Alam ko, I believe na nakikinig ang Diyos ngayong umagang ito. So let us pray. Yes, O God, daming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Ama, salamat sa iyong salita na amin
nabasa, napakinggan, napag-aralan ngayong umagang ito. Salamat po. Salamat po, Lord. I pray na Lord God, simula sa oras na to maglalakad na kami dun sa daan na tinuturo mo sa amin. Lalapit kami at susunod sa Panginoong Hesus dahil siya ang tamang daan para kami ay maligtas. I pray na samahan kami, turuan at pangunahan ng banal na Espiritu sa aming mga buhay, sa aming mga isipin, sa aming mga balak sa buhay, Lord God. Lalo-lalo na sa aming paglilingkod sa iyo. Pangunahan kami ng banal na Espiritu. Lalo-lalo na, Lord God, yung mga tao. Tinawag mo at pinili mo, Lord God, yung mga tao. Patuloy na nagtuturo, nagbabahagi ng iyong salita, Lord. Pangunahan nawa sila ng banal na Espiritu. Lord, maraming salamat dahil nagtagumpay ang gawain ito. Marami na naman kaming natutunan. And I pray na maisabuhay ng bawat isa to ang iyong salita, Lord, na aming narinig at napag-aralan ngayong umaga. Maisabuhay ng bawat isa. In Jesus' name. In Jesus' name. And I pray, Lord God, na ang lahat ng nakinig ng iyong salita ngayong umagang ito, I pray wag mo po silang pababayaan. Gabayan mo po sila. Proteksyonan mo po sila, Lord God. At I pray na ipagkalooban lahat ng kanilang pangangailangan ng Diyos. At sa makakapanood nito, Lord God, dadaan ito sa kanila, Lord God. I pray na sila din, Lord God, ay iyong kausapin. Sila rin ay iyong tulungan, gabayan, proteksyonan, ingatan, at pagpalain mo, Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat sa pagkakataong ito, Lord. Dahil ikaw po may gusto nito, Lord God, na gumawa ng gawaing ito para ang lahat ng tao ay makapakinig ng iyong salita. Salamat po. Salamat, Lord. Lord, muli maraming salamat sa lahat ng biyaya, kalakasan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa, kagalingan sa lahat ng may sakit at karamdaman. Yan po ang aming pinapanalangin at hinihingi sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, O God, na ang lahat ng may sakit at karamdaman ngayon, Lord, ay iyong palakasin na at pagalingin na, Lord God. In Jesus' name. Ayusin mo rin po, Lord God, ang bawat buhay ng mga tao, bawat pamilya, at ang aming bansang Pilipinas, Lord God, maging maayos, masaya, masagana, payapa, at ang lahat ng tao ay magkaroon ng pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Salamat po. Thank you, Lord, dahil narinig mo aming panalangin. At ito po ay yung tinugon na. Magtatagumpay kami at ito'y sunod-sunod dahil sa aming Diyos at sa gabay ng banal na Espiritu. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo, mga kapatid. Patuloy tayong makinig, mag-aral, magbasa, at magbahagi ng salita ng Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.